Sa pagyaman o pagangat sa buhay, walang bata o matanda, walang pinipiling oras mga friend. Ang mahalaga, marunong ka magdasal ng taimtim. Madiskarte ka, masipag, hindi tamad, at mapagkumbaba. Hindi magtatagal kung ganyan ang ugali mo, aangat ka sa buhay at makakamit mo ang mga nais mong marating o makuha. Siya si Rian, pwede mong kaibigan, laging masaya at malawak ang isipan, kaya maiibigan mo ang nilalaman ng kanyang mga adiyang. Maswerteng araw sa lahat ng taga-subaybay ng Moment by Rian Podcast Vlog. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang mga gabay sa pera. Kung papaano ka mabilis yumaman, yayaman at aangat sa buhay. Maliit man ang sahod mo o kita, may mararating ka. Kaya simulan na natin ang mga gabay. Don't get me wrong mga friendly, alam naman nating pataas na ng pataas ang bilihin. Kaya mahalagang may ipon tayo. Number 1. Expand your income. Gaya ng parati kong paalala, mas mainam kung mahigit pa sa isa kang pinagkukunan ng kita o sahod mo. Sideline kumbaga. Pwede ka mag-sideline related pa din sa work mo or sa negosyo mo. Ngayon naman kung mas madiskarte ka talaga, habang nagtatrabaho ka may negosyo ka o kahit simpleng online selling. Maaari mo din maging extra income o pagkakitaan ang mga abilidad mo, mga kakayahan mo. Lalo na kung gifted ka, lahat alam mo. Sa ganitong pamamaraan, mas makakapag-ipon ka pa para sa mga pangangailangan mo at para sa savings mo. Number 2, set goals. Mag-set ka ng goal mo sa buhay, sa pera, kung bakit o para saan, kaya dapat ka mag-ipon o kung bakit ka nag-iipon. Napakahalaga ng ballpen at papel para sa gabay na ito. Tinatrack down mo lahat ng expenses mo, in and out, monthly yan dapat mga frenny. Sa ganitong pamamaraan, mas makikita mo kung malapit o malayo ka pa sa money goal mo. Mas mapupush ka pang magsumikap. Trust me, effective po yan. Number 3, proper mindset. Kaya mo yan. Kakayanin mo yan. Do your best. Mga ilang salita na maaring pagmulan ng inspirasyon mo para makamit mo ang pagyaman, ang pag-angat mo sa buhay. Bawal ang nega. Dapat puro positibo ka lang. Dapat ang pera ang nagtatrabaho para sa'yo, hindi ka utusan o alipin ng pera. Kailangan ang mindset mo galing sa puso mo, sa goal mo sa buhay mo. Number 4, huwag maging kontento, mangarap ng mataas. Real talk lang mga frenny. Lagi nating naririnig sa ibang tao na kontento na sa buhay, hanggang dun na lang. Alam nyo bang dapat huwag kayong maging kontento sa buhay nyo? Lalo na kung isa kayong kahig, isang tuka. Mangarap kayo ng mas mataas, yung pinakamataas na hindi imposible. Kaya maraming naghihirap, isa din sa rason ay ang pagiging kontento na sa buhay. Ipinanganak kang mahirap, namulat kang mahirap, ang siste, hindi ka na nagkakaroon ng mas mataas na pangarap. Kinatatamaran mo na ang buhay. Yung tipong ganon ang nakamulatan mo, so sa isip mo, ganon ka na din. Big no mga frenny. Nagigets nyo po ba ang punto ko? Magsumikap ka, magkaroon ka ng positibong pananaw kung may mataas kang pangarap sa buhay. For example, lumaki kang namamalimot. Alangan naman na pati sa mga anak mo, ipaparanas mo yon. So mapipilitan kang maghanap ng ibang pagkakakitaan kasi nga gusto mong maputol na ang kahirapan nyo. Yan ang pangarap na sinasabi ko. Yan ang pangarap mo kaya ka nagpupursige sa buhay at dapat magpursige sa buhay. Halimbawa mga frenny, ang sahod mo hindi sapat or hindi sumasapat sa pamilya mo. Pero dahil nga sa sanay ka na, kontento ka na, kahit na maraming paraan at marami kang oras para magka-extra income ka, hindi mo ginagawa kasi nga kontento ka na sa maliit na sahod, which is wrong. Hanggat kaya mo, hanggat maraming source of income, push mo lang yan para umangat ka at ang pamilya mo. Sa pera mga frenny, correct minus wrong yan. Disiplina sa sarili talaga ang pinaka-importante at kailangan. 5 pesos a day, barya man yan sa paningin mo, pag naipon, malaki na yan. Piso man yan, 10, etc. etc. Basta may diskarte at pangarap sa buhay, makakaya mong palaguin ang munting barya na yan. Narito naman ang gabay para ma-boost ang swerte mo sa pera this 2025 Year of the Wood Snake.
Bukod sa mga gabay na naibahagi ko, mainam na laging may lucky charm kayo na bitbit for this 2025 Wood Snake. Maganda din na magawa ang mga gabay na ito. Ang mga sasabihin ko ay depende sa kung anong araw kayo ipinanganak. Maaari nyong gamitin ito as your lucky charm or pinaka-powerful spell ingredients nyo. Applicable din po ito sa mga subscribers ko na nagpapaalaga sa akin dyan at mga online students ko na nagpapaturo sa akin ng mga money booster. Number 1, kung ikaw ay ipinanganak sa anumang buwan, may araw na 1, 10, 19 o 28, isa sa pinakaswerte mong gamitin at pinaka-powerful charm mo for 2025 Year of the Wood Snake ay ang saffron or kasubha. Maaring ilagay sa unan, wallet, bulsa o bag basta laging dala-dala. Ang kasubha madalas inilalagay sa lugaw o goto. Ito ay maswerte sa inyo sa mga nabanggit na araw or date ng kapanganakan. Number 2, kung ipinanganak kayo ng date na 2, 11, 20 or 29 of any month, pwede sa inyo ang chocolate or candy. Pero I suggest yung candy na may sugar kasi isa sa pinaka-strong charm nyo ang asukal mga frenny. Nag-a-attract yan ng maayos na relasyon sa tao o kakilala and money charm nyo yan para sa baby Buddha. Number 3, kung birth date mo naman ay 3, 12, 21 or 30, maaari kang gumamit ng turmeric powder or luyang dilaw. Ito ay for protection mo at lucky charm saan ka man magpunta o sino man ang kausap mo. Nagke-cleanse din ito sa inyo. Number 4, ang mga taong ipinanganak sa araw na 4, 13, 22, 31, maaari kayong gumamit ng sesame seeds or black sesame. Mag-a-attract sa inyo ito ng positive energy sa tahanan or sa negosyo maging sa pera. Number 5, kung ipinanganak ka naman ng 5, 14, 23, maaari kang gumamit ng cardamom. Swerte ito sa pera at maayos na daloy ng pera, pwede ang seeds or powder nito. Number 6, kung ang birthday nyo naman ay 6, 15, or 24, wala nang iba kundi cinnamon powder ang isa sa pinakamalakas at maaari nyong gamiting lucky charm nyo sa kaperahan. Number 7, ang mga taong ipinanganak naman sa date na 7, 16, or 25, pwede kayong gumamit ng paminta. Kahit isang peraso pwedeng dalhin sa kahit saan. Protection nyo yan at money charm. Number 8, ang mga taong may birth date na 8, 17, or 26, bay leaf po or dahon ng laurel ang isa sa pinakamabisa nyong gamitin or gagamitin pampaswerte o ingredients nyo sa anumang ritualan. Maswerte po sa inyo yan. Number 9, kung kayo ay pinanganak sa araw ng 9, 18 at 27 na kaarawan, maaari kayong gumamit ng sandalwood. Kadalasan nasa insenso po yan. Maswerte nyo yan gamitin lalo na sa pera. Alam nyo ba yung mga scents or yung mga amoy o pabango na may ingredients na sandalwood? Pwede nyo yan gawing lucky charm nyo or pabango sa bahay nyo. Nakakaboost po ito ng positive energy nyo at money luck. Yan ay mga gabay lamang at makakatulong mas maboost pa ang positive energy sa inyo. Sana ay may natutunan kayo sa aralin natin ngayon. Kayo mga frenny, anong araw ang birth date nyo? Comment nyo dyan sa baba at babasahin ko. Huwag kalimutang magdasal ng taimtim dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat! Kaya subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano gaganda ang iyong kapalaran.